So I invite everybody to open your Bible. Tayo po'y mag-aral ng kanilang salita ng Panginoon. In the book of Luke chapter 9. Luke chapter 9. And let's read from verse 21 up to verse 27. So sabay-sabay po tayo sa verse 27. Salitan po tayo. I start in verse 21. Sundan niyo po in 22. And hanggang sa matapos po in verse 27. Sabay-sabay po tayo. Say amen when you're there. So sabi po sa verse 21, and he straightly charged them and commanded them to tell no man that things and he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself and be cast away? Verse 27, let's read all together. But I tell you of truth, there will some standing here which shall not taste the death till they see the kingdom of God. God bless the reading of His Holy Scripture. Tayo panandaling manalangin. O dakilang Diyos, ang mga Panginoon sa lahat, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming buhay sa lahat, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong banal na sila. At kami lumalapit at dumadalangin, Panginoon, na i-bless you po, Panginoon, ng mga salitang aming nabasa, na siyang magbigay kaunawaan sa bawat isa sa amin dito, Panginoon. Bigyan niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng katalinuhan at kaintindihan ayon, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Nawa, Panginoon, gamitin mo lamang po ako na tagapagsalita at ang maihayag lamang, Panginoon, ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, gamitin niyo pong mga salitang ito para, Panginoon, sa ikalalago namin espiritual, sa pananampalataya at paglakad namin, Panginoon. Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin din namin, Panginoon, na patawarin kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali at pagkukulang, na kung saan, Panginoon, linisin niyo nawa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan nang ang mga salita mo, Panginoon, ay manatili at maging sisidlan nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapatid salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. Magsipo na po tayo. So, ang title po natin is Called to be His Disciple. No? So, dito, ang Panginoon Jesucristo ay kung kanina, kadugtong po ito ng mensahe kaninang umaga. No? So, ang mensahe po kasi kaninang umaga is pinatatanong na kung naalala nyo po, so wala kaninang umaga, is ito pong mula verse 18, no? Mula verse 18, basahin ko po. And it came to pass, when he was alone praying, his disciples were with him, and he asked him, saying, whom say the people that I am? Sabi diyan, nung siya'y nananalangin pagkatapos, kausap niya ang kanyang mga disipulo at tinanong niya sa kanyang mga disipulo, sino, anong sinasabi nila? Kumbaga, sino or anong sinasabi nila patungkol sa akin? Ano ako sa kanila? Sino ako sa kanila? No? Sabi niyong Panginoon Jesucristo, no? At verse 19, they answered and said, John the Baptist, but some say Elias, which is Elijah, and others say is one of the old prophet that's risen again. No? Sabi diyan na kayo po ay, sabi nila, kayo po ay isang propeta.
sabi ng iba, kayo daw po si John the Baptist na bumalik, no? Namatay, muling bumalik. At sabi naman, si Elijah daw po kayo. At ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanila, ay tinanong sila ngayon, disciple naman po ang kausap, no? Makikita natin dito, nung umpisa, pwede natin sabihin, yes, oo, yung mga tao, hindi siya totally kilala kasi hindi naman siya laging kasama, no? Pero dahil nga sa kapangyarihan, sa mga turo at sa miracle na ginawa ng Panginoon sa Kristo, tinanong ng Panginoon sa Kristo, anong tawag nila sa akin? Ano sa palagay nyo ang tingin nila sa akin? Or anong sinasabi nila, sino ako para sa kanila? E ngayon, tinanong ng Panginoon sa kanila kung sa inyo, sabi diyan sa verse 20, He said unto them, but whom say ye that I am? Kayo naman, ano sinasabi niyo? Kung sinabihan kayo, kung sila sinasabi nilang si John the Baptist, ako, sabi ng Panginoon sa Kristo, kayo, ano sinasabi niyo sa kanila? Sino ako sa kanila? No? And Peter answering said, the Christ of God. No? Kung babasahin po natin yan sa Matthew, ang sabi po dyan, puntahan niyo po yung Matthew 16:18. Ang sabi po dyan sa Matthew 16:18, or Matthew 16 verse 15, sabi dyan, and he said unto them, 16:15, but whom say ye that I am? No? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ. You are the Christ. Christ is Messiah, the one that they are awaiting. Sino siya? Christ, ano po? The Son of the living God. And living God, siya yung totoong Diyos na buhay. Bakit? Actually, dito sa Matthew, ang sabi diyan, nandiyan sila sa Caesarea Philippi, na kung saan may temple doon, na kung saan may mga Diyos-Diyosan, na doon na mga sinasamba, which is yun, yung mga patay na Diyos-Diyosan nila, ng mga hintil, no? Pero kaya dito, sabi ni Simon Peter, kayo po ay ang Kristo, the art Christ. Kayo yung hinahantay namin. The Son of the living God. And itong mga Hudyo, hinahantay talaga nila ang Panginoong Kristo, no? Ang Messiah. Kasi ang para sa kanila, inaantay nila yun yung katubusan. Tutubo sa kanila, or not katubusan, yung magpapalaya sa kanila doon sa pagkakaalipin nila sa mga Romano. No? So yan po. No? And sabi ng Panginoon sa Kristo, verse 17, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Okay, no? So, verse 18, I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. No, idagdag ko lang po muna to bago ako tumuloy sa aking mensahe, na dito po sinabi ng Panginoon sa Kristo, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. No? Pag sinabi nating rock, alam mo, yung mga rock po, yung Peter kasi stone, ang rock po is si Jesus Christ. Kaya nga sinabi doon sa yung verse na sa Matthew din yon, Matthew, kung saan ka nag-build ng house mo, yung rock. Yung rock kasi yung pundasyon yun. Kunwari pumunta kayo sa mga bundok na as in, malalaki kasi siya. Hindi siya yung maliliit na bato lang. Hindi siya yung pagka sinabi mong rock, parang mga ganito. Alam mo yung pagka ginagawang marmol, no? Ay, yun yung mga rock na, kaya nga, ang foundation mo ng bahay, doon sa rock, hindi yung kahit aludin, hindi mag-ano yung hindi kagaya ng sands or dadalo yung maghihiwa-hiwalay. Not rock, isang matigas, isang solid, no? So, ang foundation yan,
So yun sinabi ng Panginoong Jesucristo, and upon this rock, sino yung rock? Ang Panginoong Jesucristo, I will build my church, no? And the gates of hell shall not prevail against it. Lagi ko po sinasabi ito kasi minsan may mga pagturo na ang katuroan nila ang iglesia ay natalikod. Hindi po natalikod kasi pagka natalikod po ang iglesia ay ang ibig sabihin yung sinabi ng Panginoon Jesucristo na bali, hindi nangyari, no? Sabi kasi even the gates of hell shall not prevail against it. So yan po yung sinasabi sa yung sinabi, yung kaninang mensahe po, no? Pero ngayon pagkatapos pong sabihin ng Panginoong pagkatapos pong sabihin ni Apostle Peter yung ikaw po ay ang Kristo, ang Panginoong Kristo ay straightly charged them, sabi diyan sa verse 21, and commanded them to tell no man the things, saying, wag sasabihin sa mga tao patungkol dito. Bakit po, ano yung gustong sabihin ng Panginoon? The Son of Man must suffer many things and be rejected, no, of the elders and of the chief priests and scribe, to be slain and be rise the third day. No? Sabi ng Panginoon Kristo na wag niyong sabihin kahit kanino man na kasi nga sinabi nila na ang Panginoong Kristo ay siya yung Kristo, siya yung Messiah, no? Na kung saan pagka nalaman ng mga karamihan during that time, no, karamihan di ba maalala nyo doon sa John chapter 6 kung nabasa nyo po yung nagpakain siya ng 5,000, they are planning na pilitin siyang maging hari kaagad, no? Especially kung ito na sinabi, kumbaga, pinagtibay kasi ng Panginoon sa Kristo na doon sa Matthew, di ba, sabi niya, hindi ikaw ang nagsabi niyan, kundi ang nag-reveal sa iyo ay ang Diyos na nasa langit, sabi kay Peter. Na kung saan, kung in-affirm ng Panginoon sa Kristo na, oo, ako yung Messiah, pag ikinalat ng mga disipulo niya po yan, pipilitin siyang maging hari, no? Na kung saan ang isipin nila makipaglaban sa mga Romano, which is yung kasi ang hinahantay nila, yun yung kinapapanabakan ng mga Hudyo, no? Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, wag niyong sasabihin kanino man. At kasama niya sinabi po dito na sabi niya that the Son of Man saying, no? Sinasabi niya din na kasi yung Son of Man, which is Jesus Christ, must suffer many things and be rejected of the elders. So, doon, ibig sabihin, kaya nga po, hindi siya tinanggap ng mga Pharisees, mga scribe, and mga elders. Yung mga, pag sinabi kasing elders doon, sila din yung parang nag-aaral ng mga salita ng Diyos bukod sa mga Pharisees, yung mga pinuno nila, no? Na kumbaga, lahat ng mga Hudyo ay sumusunod doon sa mga elders, no? You can also count that one. So kung babalik tayo sa Old Testament, no, yung mga leaders, no, mga leaders po 'yan, no. Okay. Then verse 23, dito po tayo, no, ito po yung pagpupukusan natin kasi para malaman natin kung ano nga po ba ang dapat ginagawa or gagawin ng isang disipulo ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, tanungin ko po sa atin, pwede po bang itaas niyo ang kamay niyo kung sino ang disipulo ng Panginoon sa Kristo? Mukhang nagdadalong isip. Okay, so halos lahat nagtaas po ng kamay, no? So salamat sa Panginoon, no? So I just want to say patungkol po sa pagiging disipulo, no? Ito po kasi yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa mga disipulo niya. Ano po ba yung disipulo? Tagasunod, no? Tagasunod. Sumusunod sa Panginoong Jesucristo. So, pag tayo po, gusto ko pang explain na
pag tayo po ay tumanggap, nakilala ang Panginoong Kristo, tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. And in that time forward, yun po tayo ay susunod sa Kanya. Kasi pag sinabi mong disipulo, tagasunod. Tama po? Tagasunod. No, susunod po tayo. Okay? So, parang ganito po yan. Pagka sinabi nating may naghahari sa atin, kung ikaw ay kasama ka nung kingdom, no? Kasama ka nung kingdom, susunod ka dun sa king, no? Kasi otherwise, kung ayaw mo, umalis ka dyan sa kingdom na yan, no? Bigyan ko naman ng kasi may mga players tayo rito. Manari, sa basketball o sa meron kayong leadership dyan, may coach kayo, di ba? May coach, no? Susunod kayo naman dun sa nyo ng coach nyo, no? Parang ganyan. So, yan po, no? So, kung tayo, tinanggap natin ng Panginoon Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, siya ang naging hari natin, tayo ay dapat ay maging kanyang disipulo. Dapat siya ay nangunguna. Dapat tayo susunod sa kanya. So verse 23, paliwanag po natin. No? Sabi diyan, and he said unto them all, sinabi ng Panginoon Kristo sa kanilang lahat, if any man will come after me. So, merong sinabi ang Panginoon Kristo na kung sino man, sabi niya diyan, ang susunod sa akin, let him deny himself. So, una, kung sino man ang susunod sa Panginoong Kristo, dapat i-deny niya ang kanyang sarili. Okay, paano po ba yun, Brother Albert? Bigyan ko ng explanation. Tanong ko, di ba kanina tinanong ko sino mga disipulo? Di ba halos lahat tayo nagtitaasan ng mga kamay. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung disipulo tayo, ibig sabihin tayo susunod. Ito po yun. Kaya po yun yung title ko. So ngayon, ang sabi ng Panginoon Kristo, if a man will come after me, no? Kung tayo ay susunod sa Panginoon Kristo, tayo ay kanyang disipulo. Tayo ay tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon Kristo, let him deny himself. Una, dapat po i-deny natin ang ating mga sarili. Ano po ba yun? Pag sinabi po natin deny himself or deny natin ang ating mga sarili, ibig sabihin, hindi na yung kagustuhan natin ang masusunod. Intindihan niyo po? Intindihan niyo? Hindi na po yung kagustuhan natin ang masusunod. Ngayon, example, Brother Albert, paano po ba natin masasabi na hindi na kagustuhan ko po yung masusunod? Magbigay pa example. Alam po natin, this morning we will be having worship service, correct? And sabi po kasama po sa 10th commandment is ipangiling mo ang araw ng pagsamba. Tama? Tama? Ngayon, pagod ka sa trabaho. Kagabi. Yeah, may mga night shift dito, di ba? Tapos, pwede mo namang sabihin na, magpapahinga na lang muna po ako. Tama? Magpapahinga na lang po muna ako. Alam niyo po, pag sinabi mong you deny yourself, kasama yun kasi yung gusto mo, yun yung will mo, tama? Gusto mong mamahinga. No? Kasi umuwi ka kagabi ng alas 2, alas 12, alauna. So pagod ka. Tapos may church. Ang church, alas 8. Merong alas 10, media. Merong alas, 5:30. At sabihin natin, Lord, minsan ito po yung laging nangyayari. Naintindihan naman ako ni Lord. Okay? Tandaan po natin, binigay ng Panginoong Diyos
ang 6 na araw para tayo magtrabaho. Yung rest day natin, ibinibigay yan ng Lord para tayo ay may communication sa Kanya. No? Amen? Hindi po yan rest day para makapagpahinga lang tayo. Hindi po ba mas masarap magpahinga kasama ang Diyos na naglikha sa inyo? Amen? Sa ating pamilya, di ba masarap pagka kunwari may pamilya na tayo, di ba masarap, kunwari pagod na pagod ka sa buong linggo mo ng trabaho, di ba masarap may isang araw ka kasama mo ang buong pamilya mo? Tama? O parang yung marami dito, ayaw kasama pamilya nila. Di ba? So, kung kasama natin ang pamilya natin, ganun din tayo sa Panginoon. Ngayon, tayo dito bilang church, no? We are church family, kaya nga brother, sister, tama? Amen? Tama? So, yun po yun. So, pag sinabi mong you deny yourself, alam mo na ang gusto ng Panginoon, manambahan ka ngayon. It's either morning, so magsimula ka ng Sunday, or worship service, at least nakapagpahinga ka ng konti. Pero I encourage you from morning, kasi hindi po kasi tayo kagaya nung dating nating nakaugalian na kung ano yung mensahe ng umaga, yun din ang mensahe ng hapon. No? Alam niyo po, maraming nawawala sa atin pag hindi tayo nakaka-attend sa halos lahat ng kasi iba po yung mensahe ng morning eh. Iba yung mensahe ngayon. Na kung saan, yung mensahe ngayon, kung hindi mo na pakinggan, baka ito ay mas magpapatibay sa iyong relasyon sa Panginoon, which is you forgot. No? So, isa po yun, isang bagay yun na you should deny yourself. Yung will mo, hindi na yung will mo ang dapat masunod. Ano pa? Kasi marami po sa atin, lagi nating iniisip na, hindi, kailangan, paano naman ako? Diba? Paano naman ako? Kunwari, pag sinabi mong you deny yourself, yung para sa'yo, hindi mo naiintindihin. Isa pa pong example na sana makuha ng bawat isang mananampalataya. Actually, in-example ko yan kahapon sa aming Bible study. Yung mga karapatan mo, no? Bilang isang tao. Yung magalit ka. Minsan, karapatan mo magalit, tama? Kasi nainis ka doon sa isang tao eh. Nainis ka, walang ka siyang pasensya. No? Ang sabi ng Panginoon kasi, once you deny yourself, no? Alam mo kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon pagka yung fruit ng Holy Spirit, tama? Ano po ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, long-suffering, peace, patience, meekness, gentleness, goodness. Ang dami, di ba? So ano yun? Yun yung will ng Panginoon na dapat ginagawa natin, di ba? Tama po ba? Pero ano po ba yung minsang reaksyon natin? Kasi nainis ka eh. Tama? Nainis ka. Nainis ka, nagalit ka, nakakalimutan mo na nais kang tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Amen? Hindi po sana ganon. Sana tayo bilang tagasunod ng Panginoon sa Kristo, we try na yung banal na Espiritu ang mangusap o manguna sa atin. Kaya nga po importante ito lagi, alam niyo po importante talaga nakakapagsamba tayo, nakapagbasa tayo ng Bible. Kasi bakit? Kasi hindi naman araw-araw lagi na ituturo itong mga ganitong mensahe. Kaya minsan, makalimutan mo, hindi ka pala naka-attend ng church. Yun pala yung topic, dapat pala pagka namumuhay ako kahit sa labas. Hindi lang sa loob ng iglesia, kahit sa labas, kahit sa paglalaro nyo, kahit sa trabaho nyo. Kita mo, narinig nyo po yung mga mensahe, yung mga testimony kanina. Di ba? Dapat pakita mo na yung pagiging Kristiyano mo. Kasi bakit? You're denying yourself. No? Kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo. Kasi iniisip mo, dapat makita ang Panginoong Kristo sa pamumuhay ko. Amen? Kaya, dapat, ganun po yung lagi nating ginagawa.
You deny yourself. Hindi yung lagi na lang nangangatwiran ka, paano naman ako? May karapatan din naman ako. No, you forget that. No? Yung karapatan natin, hindi na natin iniisip kasi dapat lagi natin iniisip kung ano yung will ng Panginoon para sa atin. Will ba ng Panginoon sa atin na matulog ka habang buong araw sa bahay nyo? Tama? Hindi. Kunwari sa araw ng pagsamba, sa araw ng pagsamba, no? Will ba ng Panginoon na mag-mall ka na lang sa araw ng pagsamba? Wala, hindi ganun. O ngayon, sabihin natin, kapatid, yung Sunday kasi hindi ko off. No? Hindi ko po off yan eh. So exempted po ba ako dyan? Hindi po. Paano mo na lang papakainin ang buhay spiritual mo ng spiritual food kung hindi ka kung hindi Sunday ang off mo? May paraan po. Ang off mo Tuesday, Wednesday. Why you don't ask our pastor? Pastor, ito po yung off ko, baka pwede niyo po akong bisitahin makapag-Bible study. And our pastor will send mga trusted na nagba-Bible study. Or kaya po tayo may discipleship. No? Minsan, magyaya tayo ng discipleship, imbitahan natin ating mga kapatid, mag-discipleship po tayo. Alam po natin na iyon ang will ng Panginoon dahil doon tinuturuan tayo paano makapamuhay, paano maging Kristiyano din. No? Kasi nga, yung discipler mo, tuturuan ka niyan. Pero anong gagawin natin? Ay, kasi po may lakad po ako. No? Yung isang lakad, okay lang po yan eh. Pero tuwing day off mo na lang, lahat lakad. Lakad ka na lakad. Tapos buong araw, maglalakad ka. Hindi po ganun. Kung tayo po ay disipulo ng Panginoong Kristo, kalimutan natin ang ating mga sarili. Magbigay tayo ng time para sa Kanya. Amen? Okay. Sabi dyan, you deny yourself. Second, take up His cross daily and follow me. Yan. Take up your cross. Take up His cross daily and follow me. So, take up your cross. Ano po ba yung take up your cross? Alam niyo po, sa pagiging Kristiyano, ang minsan, ang naiisip, pagka naging Christian, it is a prosperous life, no? Akala ng mga tao, ay, lahat mabuti na. Hindi na ako magkakaproblema. Ay, Lord na ako. Ibibless siya po ako. Kagaya ng mga testimony natin ditong narinig. No? Na binigyan ng increase. Kasi kita mo si Brother Andre, kasi Kristiyano na yan eh. Yan. Kaya pinagpapala yan eh. No? Alam niyo po ba yung araw-araw na nabubuhay tayo, pagpapala na sa Panginoon yun? Amen, di ba? Yung ligtas ka, nakakapunta ka rito, hindi po to lang. Actually, minsan nga, kahit, alam niyo, may nakita akong preacher na yung maliit, nakalimutan ko yung maliit, tapos, basta ang galing niyang preacher. Siya ba hindi blessed? Kahit ganun na rin siya, na as in, para siya mag-preach, dito siya naglalalakad, ganito, may table lang siya gano'n. Alam mo yun, dahil ba ganun yung kapansanan niya, hindi siya blessed? Hindi, blessed pa din siya. Kasi buhay siya at ginagamit siya ng Panginoon. No? At maraming naliligtas din sa mga pagpapala ng Panginoon pagka siya nag-preach. No? So, minsan, akala natin, pagka naging Kristiyano tayo, lahat pagpapala. No? By the way, I just want to add yung testimony ko. No? Salamat ako sa Panginoon din pala. I forgot to have a testimony. Yung compensation sa amin pala ng British Airlines. No? Natanggap na namin. So, sinweldohan kami. Nakasakay na lang kami ng eroplano, nakabalik. And actually, alam nyo, kahit wala yung 13,000 dirhams na yon na compensation, actually,
12,900, no? So, kahit wala yun, blessed na rin kami. Bakit? Yung Air India, di ba? Same na same yung problema ng aeroplano namin saka yung Air India. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya tinuloy yung paglipad namin. Kung hindi, paano? Bumagsak na lang kami. Hindi niyo na kami nakita. So, pero yun nga, salamat sa Panginoon. Actually, yung, di ba, yung team song natin, no? Di ba, pag nawala yung loved ones natin, cares ba ang Panginoon? Nagki-cares ba? Nagki-cares ang Panginoon sa atin, no? Yung mga mahal natin sa buhay. Jesus cares, no? Pero may mga plans kasi ang Panginoon. Pero yun nga, balik tayo. Take up His cross. Hindi po dahil tayo isang Kristiyano na, wala na tayong mararanasan na suffering. Okay? The cross is the thing na dapat nating tinitingnan. No? Una, take up His cross daily. Ito po dapat dala-dala natin lagi. Una, ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Amen. Ngayon, bakit po yun? Bakit yung cross? Cross also pertains doon sa paghihirap, tama? It's a punishment, no? Una, sa cross, dapat, sabi niya, cross, pag sinabing cross, kasi ang Panginoon Kristo kasama yung cross, so dapat kasama natin ang Panginoon Kristo sa ating pamumuhay araw-araw. Pangalawa, yung sinasabi ng Panginoon Kristo dito, minsan may darating na paghihirap sa atin. May mga suffering. And there's a persecution. And dito, sinasabi niya, binabalaan niya yung mga disipulo niya na dapat dalhin niyo, bitbitin niyo yung cross niyo daily. No? And follow me. Sabi ng Panginoon sa Kristo, at sumunod kayo sa akin. Siguro hinisip ng mga disipulo niya dito, Lord, anong ibig niyo sabihin? Take up my cross. No? Eh hindi pa naman siya pinapako, no? Hindi pa naman, no? So ito yung and follow me. So ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo dito is hindi lahat, especially sa atin, no? Meron kayong suffering na yung mga disipulo niya, may suffering kayong ano yun? Tawag doon? Mararanasan, no? May mga suffering kayong mararanasan. At kung ano man yun, panghawakan lang natin at tayo ay manampalataya lang sa Diyos. Panghawakan lang natin yung pangako ng Panginoong Jesucristo. I remember pagka soul winning ako, tapos kakausapin ko, may magpapabautismo. Tapos natapat sa akin, kausapin mo muna si kapatid bago mabautismuhan. May mga tanong ako dyan, may mga points ako dyan. Mamaya isasabihin ko po. No? So sabi ng Panginoon sa Kristo, kung dumadating ka man, if you're taking up your cross and follow Jesus Christ, so lahat ng paghihirap mo, dapat lagi mo lang sinasabi, lagi mo lang hinihingi ng tulong at sa Panginoong sa Kristo. No, sa Panginoong Diyos. Doon tayo manampalataya. Kung ano man, parang kanina, alam niyo yung kwento sa akin ni Sister Lisa? Kasi di ba na MRI siya, kaya po siya wala, kasi sinaman po siya ng katawan. Parang lalo siya nanghina, mas lalo siya nahilo. No, so kaya nandun sa bahay po. No? Sabi niya, kasi di ba pag ina-MRI, kaya parang ano yun yung bilog, pinasok daw siya. Parang hindi siya makahinga, nahihirapan daw siya. Tapos ang sinasabi na lang, Lord, kayo na pong bahala sa akin. So, yung mga ganong bagay, na sa anumang paghirap, anumang hindi lang sa ganun kung nagsasuffer ka man, no? Kung mayroong sufferings man na tayo dinadanas, huwag natin kalimutan may Diyos tayo na pwedeng panghawakan. Huwag tayong panghinaan. Hindi po dahil you're being tried and tested, no? Sabihin niyo sa sarili niyo, baka ang Diyos baka hindi tama tong iglesia o hindi ito yung tamang church na puntahan ko. Kasi sometimes, Satan will do that, no? Para makita yung talagang pananampalataya mo. Bakit? Sabi nga nung nag-usap sa Book of Job, no? Pagka binibless, sabi sige, testingin mo nga yung, nasubok mo na ba yan? No? Yung aking servant na yan, si Job, no? So, minsan, pero of course, titingnan mo.
No, titingnan mo, baka mamaya may mali ka naman talaga, kaya ka pala, may pagkakamali ka pala, kaya ka nagsasuffer. Pero if you're doing good sa Panginoon, and you suffer, happy are ye. Mas matuwa ka. No? Kasi, nasusubok ka at nakikita yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Mas lalo ka manampalataya sa Diyos. No? Sabi dito sa verse 24, for whosoever will save his life shall lose it. For whosoever lose his life for my sake, same shall save it. No? Ito po, ito yung kinukwento ko. Sabi dito ng Panginoon sa Kristo, dahil bakit? Kaya sinabi niya, kung susunod kayo sa akin, take up your cross, deny yourself, and follow me. Kasi bakit? Dito, sinabihan ng Panginoon sa Kristo, yung mga disipulo na sabi ng Panginoon sa Kristo, kung sino man ang ililigtas niya ang kanyang sarili, mababaliwala yun. Malulus niya lang yon. Bakit? No? Ang ibig sabihin nun, during this time, those disciple, binigyan niya ng encouragement at pinaalalahanan niya na. Kasi bakit? Baka mamaya pag nag-suffer na kayo, isipin niyo, talikuran niyo na lang yung mga nasimulan kong tinuro sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Magsasuffer kayo. Isang paalala ng Panginoon sa Kristo yan sa kanila. Magsasuffer kayo. Pero kung ang mga tao na pipilitin nila na iligtas ang kanilang mga buhay at tatalikuran ako, sabi niya, they shall lose it. Pero sabi niya, pero for whosoever shall lose his life, kumbaga ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, same shall save it. Ililigtas siya ng Diyos. Naalala niyo ito yung kay King Nebuchadnezzar, no? Naalala niyo yung kwento about doon kay tatlong Jew, si Meshach, Shadrach, Abednego. Anong sabi sa kanila ng doon? Kasi may command si King Nebuchadnezzar na pag tutunog na yung trompeta, sasamba sila doon sa ribulto na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Ang hindi man sasamba doon, yun nga itatapon sa naglalawang apoy or purifier, basta yan, furnace, no? Itatapon doon, no? And sabi nung tatlo, sabi kasi ni King Nebuchadnezzar sa kanila, bakit ayaw niyo sumamba sa akin? Sabi niya, di ba? Tinagalog ko na lang po, para it's not direct na yun na sinabi. Ang sabi nung tatlo, no? Isa lang pong sasamba namin, yung Diyos namin. At ito ay ililigtas kami. At kung hindi man, sabi niya, at kung hindi man, hindi po pa rin po kami sasamba sa ribulto. So ano yun? Minsan, they are thinking na para tayo ay maligtas. Hindi. Iligtas natin yung, kumbaga it's a common sense, mamatay ka na eh. Alam na ng Diyos yan. Hindi po ganun yun. Ang usapan po dito, how you trust God. Amen? Intindihan nyo, how you trust God. Kwento ko lang po, meron akong isang kasamahan sa trabaho na parang kinukundina. Tama ba yung parang kinukontra? Tama ba kundina, kinukontra? Parang kinukundina niya yung mga tao na handang mamatay para sa kanilang pananampalataya. No? Kasi we know that there's a lot of Christian dying na doon sa mga lugar na gusto nila na pag nahuli sila, i-deny nyo ang Panginoon, deny nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoong Jesucristo at mabubuhay kayo. Yan po yun. Sabi niya sa akin, bakit ganyan kayo? Bakit? Pwede nyo namang sabihin na para lang mabuhay kayo. No? Na, sige, I deny Jesus Christ. At least buhay na kayo, tapos balik kayo sa ano. Hindi po ganun yun. Kasi unang-una, pinakita mo lang na talagang hindi ka nananampalataya sa Diyos. Na kaya kanyang iligtas.
And so be it kung mamatay ka, lahat naman tayo mamatay. Tama? Amen? Unang-una lang, at least, makikita nung tao na papatay sa'yo, makasila. Alam nyo, maraming mga ganyan na noon, because they see kung gaano, kita mo, kung gaano katapat yung mananampalataya sa Diyos. Yun na nga lang si King Nebuchadnezzar, nung nakita niya yung tatlo, parang sabi nila, anong klase tong tatlo na to? Hayaan nilang mamatay ang kanilang sarili para wag lang magsamba sa akin at magsamba lang sa kanilang Diyos. Pero ano yun, si King Nebuchadnezzar mismo ay nag-convert, nanampalataya siya. Sinabi niya na siya yung Diyos, na totoo. Yung Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. So, tayo sana, wag tayong dumating sa gano'n na we will deny ourselves because kaya nito, nandito tayo sa Islam country. Paano pag nanalo tong Iran? Sabihin, lahat ng mga nandito sa Middle East, ginawang convert ka ng Islam. Huwag kayong matakot. Manampalataya tayo. Kasi ito yung sabi ng Panginoon sa Kristo di ba? Sabi niya, anong mapapala mo? Ano yung makukuha mo? Sabi diyan, for what a man advantage if he gain the whole world and lose himself and be cast away. Namayagpag ka nga dito sa mundong ito. Nabuhay ka nga dito hanggang ilang taon? 70 years? 100 years? Afterwards, yung kaluluwa mo, eternal damnation, habang buhay na naghirap sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ang uod ay hindi, sabi nga yung uod hindi namamatay. Ibig sabihin, ikaw man, patuloy ka lang naghihirap. Ano yun? Mas gugustuhin mo na makuha mo lahat ng meron dito? Sometimes those are the things that we forget, Christian. We are trying to prevent na kilalanin ng Diyos. We forget na makapanambahan. We forget na mag-Bible reading, manalangin. Alam niyo po, ito yung araw-araw na panalangin, doon magsisimula yung araw-araw mong relasyon sa Panginoon. Mas lalalim ang pananampalataya mo. Sa umpisa pa lang po yun. Tapos dadagdagan mo ng Bible reading and Bible devotion. Doon mas lalong lalalim ang pananampalataya mo sa Diyos. At dahil doon lalayo ka ngayon sa pagkakasala mo. Dahil makakapamuhay ka ng tama ayon sa Panginoong Jesucristo. So yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na anong advantage mo, pero sa impyerno ka naman mapupunta. Sabi niya, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when shall come in his glory and in his Father and of the holy angels. Sabi diyan ng Panginoon sa Kristo, kung sino man ang magkakahiya sa akin, yun nga po, yun yung sinabi ko, if you deny Jesus Christ, alam niyo po, nakakalungkot, dito, iyon, ano po yun, yung buhay. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, dahil hindi tayo marami pong dahil bulag at hindi nakapagbasa, hindi nabasa itong salita ng Diyos, hindi nabahagi. Alam niyo po bang maraming naging converted na Kristiyano, or I mean, I cannot say totally Christian because hindi nga nila naiintindihan Hindi nila nabasa. They being converted, saan po? Dahil lang sa pera. Sa posisyon. Alam niyo po ba yon? Especially dito. Meron po dito na kunwari si Sis Marge, gagawing principal ng school. Sabihin, Miss Marjorie, ano dito mo sis? Benzon. I'll promote you to be a principal, but you need to be converted. You need to, mag-Muslim. Alam niyo po, nakakalungkot,
Marami po na, yun lang, minsan pera katanyagan. Yun yung sinasabi ng Panginoon, but you will lose. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino man yung magdi-deny sa Kanya or mag-shame, yung tatalikuran siya, ikakahiya, no? Ay, at yung mga salita niya. Alam niyo po, minsan, ito kaganyan, sabi niya, my words, di ba? Alam niyo po yung mga nagpa-Bible study, I heard, actually nakakalungkot lang, no? I heard of some of my, may naringgan lang ako. Yung mga Bible na yan, alam niyo yun, para sa kanila ayaw nilang mag-Bible study. May mga taong ayaw mag-Bible study. Basta okay na ako. Sabi nila, okay na ako dito sa ganitong pananampalataya ko. Kung ano yung nakilala ko, yung tinuro sa akin na magulang ko, okay na ako doon. Marami tayong maririnig na ganyan. Pero hindi nila nalalaman, hindi nila kasi nabasa yung salita ng Diyos. Walang nakapagpaliwanag. Kaya importante yun sa atin, no? Salamat nandiyan si Ate Nadine. No? Salamat sa mga na-share natin. Kagaya nun, may mga na-sharean kami dito na nakasama na natin ngayon. Kasama natin yan, sila Mr. Jonah. No? Although, nakarinig naman na siya before pa rin. No? Pero, na-open up, nalaman nila ito pala yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, salamat tayo sa Panginoon. Kaya tayo dapat, ganun din, na tayo ay makapagbahagi ng salita niya. No? Hindi tayo mahiya na bahagi yung salita ng Diyos. Kaya po sabi dito, for whosoever shall be ashamed of me and of my words. Ibig sabihin, hindi natin kayang ihayag. Dapat wag po tayong mahiyang ihayag ang salita ng Diyos. Kasi kailangan po natin siyang ituro din sa iba. Amen? Sabi diyan, of whom shall the Son of Man be ashamed, and when shall come to his own glory, and of his Father, and of his own angels. Kumbaga sabi ng Panginoon sa Kristo, siya ding ikahihiya ko. So ibig sabihin, wala tayong katiyakan ng pagtungo ng langit. No? So sana po, sa atin bilang disipulo, sino mga disipulo ng Panginoon? So kung sinasabi natin disipulo tayo ng Panginoon sa Kristo, una i-deny natin mga sarili. No? Kalimutan natin yan. So kahit pagod tayo, no? Pagod tayo, may mga time pa naman tayo makapag-rest. Alam natin, may araw pa tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po, minsan lang tayong maikipag-salamuha uli sa Panginoon sa salita niya. Most of the time Sunday. Because I strongly believe some of you even hindi kayo nakakapag-Bible reading. Pero sana po, try nyo. Kasi yun yung will ng Panginoon. Alam mo yung, isa pa yun, no? Pag you deny yourself. Yung antok ka na. Antok na ako, tulog na nga ako. No? Pwede ka pa naman makapag-Bible reading eh. Kahit isang chapter lang. Try nyo po. No? Para at least makilala natin ang Panginoon sa Kristo. No? So, sana po tayo bilang tayo ay lumalago. Yun po, subukan nating lumakad sa Panginoon sa Kristo kung ano yung tinuturo niya. Huwag po natin, kalimutan natin kung ano man tayo. Kasi minsan sa atin, kagaya nun, madalas nagagalit na lang tayo. Kasi inisip natin mga sarili. Lagi nating dali ng Panginoon sa Kristo as araw-araw. Yung testimony natin makita sa ating mga buhay na ang Panginoon sa Kristo ay nandyan. And wag natin pong i-deny yung salita niya na kung saan mahiya tayong ibahagi ang Panginoon sa Kristo, yung mga salita niya, para ang maraming tao ay maligtas din at makakilala. Okay po? So tayo po manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay sa lahat po, Panginoon, sa salita mo na nahihiyag. Nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay maging pagpapala itong mga salita mo. Ito, Panginoon, ay tumatak, Panginoon, sa aming mga puso at isipan na kung saan makalimutan namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Bagkus, Panginoon, kami, Panginoon, ay sumunod lamang sa inyo. At kung anumang burden, Panginoon, ang aming matamasa, Panginoon,
makarating sa aming Panginoon. Imbis, Panginoon, na mawalan kami ng pag-asa, is mas lalo kaming lumapit sa iyo at manampalataya. At alalahanin namin, Panginoon, yung pangako mo na nandyan po kayo para sa amin, sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pagpapala. Lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling, dalangin na may kapalasalamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Tawagin po si Pastor Joy. Okay, there are four main truth in that context that the preacher a while ago discussed. This is for all true followers of Christ. First is that kung ikaw ay totoong mananampalataya o tagasunod ni Kristo, alam mo dapat na kalimutan ang iyong ways, yung iyong thoughts, at iyong self-will mo. As Christ did. If you look in verse number 23, sabi ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible that the Son of Man must suffer many things. Bakit siya mag-suffer for many things? For himself or for others' self? That is not for himself. And rejected of others, of the elders, and chief priests, and scribes, and be slain, and be raised the third day. So, ang totoong mananampalataya, marunong kalimutan ang kanyang nararamdaman. If you are true believer. Pangalawa, ang totoong mananampalataya o tagasunod ni Kristo seek no benefits to themselves as Christ did. Do you think Jesus Christ is God, and hindi niya sinik yung benefits for His own, but for the benefits of others? Sa Philippians chapter 2, nagpakumbaba siya, kinalimutan niya yung heaven, kinalimutan niya yung throne, kinalimutan niya yung kingdom, just for you, for us. So, ang totoong mananampalataya should not to seek their own benefits. Pangatlo, ang totoong mananampalataya seeks for others' benefits. You are now saved. What about others? Kung totoo kayong mananampalataya, look at me, dapat iba naman yung magbe-benefits sa ating na benefits sa Diyos. Do you get the point? We already benefited sa ginawa ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoon? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay makatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung sinabi niya kanina, if any man, sa Bible, if any man will come after me, ibig sabihin susunod sa kanya, let him deny himself. Because Christ did deny himself just for you to benefit the eternal life. Okay? Do you think as human, Christ form as human, he didn't feel pain, he didn't feel hungry, he didn't feel thirst? He feel all of our what we feel.
Do you think Jesus Christ didn't tired of walking in their time from other place to other place? There is no Mercedes-Benz, there is no Chevrolet, there is no Ford, there is no Toyota to ride upon. He walked together with the disciples just to share the good news, just to share the kingdom of God. Seeks for the benefits of others. As preachers told, number 4, a true follower of Christ will do only God's will despite of circumstances as Christ did. This is the practical way that a true follower of God will do. Again, speaks to yourself. Are you a true follower of Christ? Because when you say you are a Christian, you must follow Christ in your life. Do His will by reading His Word, by attending church, by praying, by serving Him, seek to please God. Okay? Sa akin kasi, as I wrote, a true believer seek to glorify God. And that's Jesus Christ's demonstration to His disciple. He teach them how to glorify God. Okay, verse number 26, for whosoever shall ashamed. I will take only the other phrase of verse 26 before we end. For whosoever shall be ashamed of me and my words, he speaks to these words. He speaks to God's words. He speaks to the gospel. What is the gospel? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. That's the gospel. That's the word. That's the truth. Okay? Again, for whosoever shall be ashamed of me and my words, of him shall the Son of Man be ashamed. Look at me. Lahat tayo ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. We try to share the gospel to them, to our loved ones, to our friends, to our neighbors. If they didn't accept Jesus Christ, what the Bible says, the Son of Man will, of him shall the Son of Man be ashamed. Because to accept Christ is a shame. No. Okay? Tayo din mga mananampalataya, if we are ashamed of the gospel, we don't even tell to our loved ones. We don't even perform the gospel in our daily walk, in our daily talk, in our daily living, shall the Son of Man be ashamed. When He shall come in His glory, look at that, and in His Father's and of the holy angels. It will reveal all. Don't worry. Okay? Just do your best. Be a true believer. Be faithful. Be faithful believer to God. Amen? And that is the encouragement here of Jesus Christ to the disciple. Okay? Again, if you are a true believer, we must seek to glorify God daily. I know this body have on wheels. My wheels is to sleep, to go to mall, to eat what I want to eat, to take rest for
the whole day, that's all's will. To aim 20,000 or to aim and earn 20,000 dirham monthly. Okay, that's pleasure. That's will, that's way. To aim promotion, to aim increase, that's not wrong. Again, that's not wrong. But if that treasures, wills, desires will taken the part or the throne of God in your heart, in your life, and that's not God's will in your life. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo as we end this gospel service. Precious Father in heaven, we thank you, Father, for the words you have in our midst. Thank you for the truths that as a true believer, as a true disciples, that our aim daily in our lives is to glorify you, O Lord. In doing that, Lord, we pray, help us. Help us to forget about ourselves. Help us to deny our feelings, our emotions, our ways, our thoughts, and our wills in our lives. Because Christ did that. In order for us to benefit eternal life, in order for us to get saved. If there's anyone here in our midst, assuming na meron kayong buhay na walang hanggan, nag-a-assume lang kayo na meron kayong buhay na walang hanggan, now is the time. Or kung kayo ay hindi pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, at gusto mo maging tunay na tagasunod ni Kristo, why don't you pray right now? Why don't you open your heart? Open your heart right now. In your heart, in your mind, and pray in your heart, in your mind, Lord, I believe that Jesus Christ is the Son of God who died for me and rose up again at the third day. You can pray like that in your heart. Owns that prayer with your heart. If you do that, to our visitors, if you do that prayer, God will not be ashamed. Hindi ka mapapahiya. He will not be ashamed pag dumating na ang Panginoong Jesucristo. Sa ating mga mananampalataya, yes, you profess Jesus Christ as your personal Savior and Lord. You believe, you trust Him. At para baga yung buhay mo, there is more downs. And sometimes you even neglect Christ. You reject Christ in your life. There comes a time you reject and neglect Christ. Why don't you go to God and pray, Lord, help me. In my own, I can't. Help me to deny myself, to forsake my thoughts, my wills, my feelings. It is your commitment. It is you. It's not me. It's not about God. It is you. To do that with the help, by the grace of God.
Most gracious Father, we thank you, Lord, for our visitors. We have Nadine. Thank you, Lord, for touching her heart. We pray, Father, that may you continue to talk to her, because you demonstrate your love to her, O God, through the gospel. Father God, we thank you for sustaining us this day, despite of tiredness, despite of circumstances. You gathered us here. Yes, Lord, we may be out of number, but we thank you that you are our God who provides, who guides, who protects, who loves us, who we are. Lord, may you bless this congregation. May you bless your people. All these things we ask and pray in Christ our Lord. Amen. Good evening, everyone. God bless you all, and blessed Sunday to all. Sa mga kapatiran natin dyan, God bless you, and see you on our prayer meeting. May I invite Nadine, magpa-picture tayo. And Elijah and Jaja, come. Kasi kayo ang nag-invite. Yan. God bless you, Sister Jean. God bless you, Brother Benji, Sister. Good night po, and blessed Sunday to all. Permission to leave.